Ang labanan sa Sunrealm ay mas tumitindi na pero mas lalong nakaka-excite at mas lumupit pa dahil nga dumating na ang dalawa sa inaabangan nating magbabago sa takbo ng laban sa Sunrealm. Literal na nagpagulat sa atin ang paglabas nitong dalawang makulit na to dahil napaka-kolosal na transformation ang binagsak sa atin. Sa bidyong to, tatalakayin natin kung bakit dapat mabahala si Imu dito kay Luffy at Loki. Ang mga dahilan na bakit napaka-OP na tandem ni Luffy at Loki. Idadagdag ko rin ang teori ko sa posibleng magiging papel ni Loki sa Final War na gugunaw sa naitayo na kaharian ni Imu. Yan at iba pa ay sabay-sabay nating alamin ang mga sagot, kaya tapusin nyo hanggang dulo ang video. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. So paano? Simulan na natin! Let's go! Sa nagdaang chapter nga ay binagsakan tayo ng isang napakalupit at napaka-intense na chapter. May mga nangyaring nakakainis lalo na dito sa mga reaksyon ni Summers. Kahit nasa kabila ng kapalpakan nito ay mas sumaya pa siya dahil sa mangyayari doon sa mga bata. Hindi nga nakahinto ang mga to at dumiretso lang dahil nga si Gunko ay busy sa pakikipaglaban kay Brook kaya dumiretso lang ang mga bata sa bangin. Dito na natuwa si Summers dahil nga sa trahedyang mangyayari at nadagdagan pa to nung niyakap ni Ripley si Colon na kahit masaktan pa siya doon sa mga tinik ay okay lang dahil hindi nga niya papabayaan na mamamatay mag-isa ang anak niya. Ganon din ang ginawa ng iba pang mga magulang. Isa din dyan itong si Road na niyakap din si Bihorn na kapatid niya. Tuwang-tuwa si Summers dahil nga marami ang mamamatay at ito nga ang gusto niyang makita. Wala ngang makakapigil sa mangyayari dahil nga ang ibang mga bida natin ay busy sa kanya-kanyang laban. Sila Zoro nilalabanan ng mga Giants, doon naman sa kabila sila Nami nagpaplano kung ano ang gagawin. Ang ibang mga Giants ay nilalabanan ng mga Nightmare Monsters. Kaya sa tagpong yon walang tutulong kay Ripley at sa mga bata. Dito din natin nakita na sobrang lala ni Summers. Yung mga ekspresyon lang ng mukha nitong tao na to, maaasar ka na. Tapos wala siyang pakialam sa mga batang Giants kahit nga daw magkanda durug-durug ang mga yan. Pwede naman daw ulit silang kumuha ng mga batang pamalit sa mga yon. Sa isip-isip pa ni Summers na hindi nga niya kasalanan at kasalanan daw ni Imu ang nangyaring palpak na plano. Mukhang posible pang mag-traitor si Summers. Talagang bile na bile ng datingan ni Summers. Sobrang lala. Pero kahit na may mga tagpong nagpaasar sa atin at nagpaiyak ay syempre binawian tayo dyan ni Oda Senpai. Nang nalaglag na nga ang mga magulang at mga batang Giants sa bangin ay bigla silang nasalo nitong si Luffy na nasa balloon form niya. Nga pala nasa Giant Nika form na si Luffy niyan kaya nasalo niya lahat ng mga Giants na yan. At sa tagpong yan pinakita ang isa sa inaantay nating pagdating ng dalawa sa haharap kay Imu. Si Luffy na naka Nika form na at si Loki na nasa Black Dragon form nito na sobrang laki. Kasama din dito ang Ragnir na nasa Squirrel form nito. Magkakasama nilang tinulungan ang mga batang Giants at sila Ripley at tuloy-tuloy na umakyat na sa Sunrealm. Pero tumungo na tayo sa talagang topic natin na bakit dapat mabahala si Imu sa pagdating nila Loki at Luffy at gaano kalaki ang magiging papel ni Loki sa magdadaang mga chapter lalo na sa Final War. Mas titindi pa nga ang mga labanan na magaganap sa Sunrealm dahil ang iintindihin na lang ng mga God's Knight ngayon ay laban. Kailangan nilang mas takutin pa at talunin ang mga Giants at ang mga bida natin. Nakita naman natin kay Summers na tuwang-tuwa ito at walang pakialam kahit nga sira na ang plano nila. Syempre hindi rin papatalo ang mga bida natin dahil handa rin na lumaban ang mga to. Lalo na ngayon nakawala na ang ilan sa mga yon. Andyan sila Jinbei na kayang sumuporta sa laban. Dumating na rin sila Sanji at Gaban. Pati na rin si Zoro ay sa ngayon nga nilalabanan sila Dory at Brogy. Kaya sa mga dadating na chapter na yan paniguradong puro bakbakan. Pero sa kasamaang palad hindi inaasahan ng mga God's Knight lalo na itong si Imu na dadating ang dalawa na kayang pumigil sa kanya. Ito na nga sila Luffy at Loki. Itong dalawa na to ang tanging makakalaban sa puwersa at mga ability ngayon ni Imu. Hindi pa man natin nakikita kung anong reaksyon ni Imu dyan ay malamang nararamdaman niya na nasa paligid na itong sila Luffy at Loki. Lalo na itong si Loki dahil sobrang laking Black Dragon ito. Saka yung entrance nila nung nakarating sa Sunrealm sobrang epic. Tumutunog ang Drums of Liberation. Parang lumilindol pa nga ang paligid. Siguro sa nito ng puwersa ni Loki at ni Luffy. Tapos may ability pa ni Luffy na talagang tatalbog ang lupa dahil sa Gum-Gum Fruit. Naisip ko rin na yung Drums of Liberation ni Luffy, posibleng susi din ito para mabalik sa ulirat yung mga Giants at malabanan yung spell ni Imu. Ano sa tingin nyo mga katambay? Yun nga, hindi inaasahan ni Imu na magtutulungan itong dalawa na kayang lumaban sa kanya. Dapat lang talagang mabahala at matakot si Imu dahil ilan sa mga iilagan niyang pangontra sa Dome Reversi ay nasa ability ni Luffy at Loki. Sa totoo lang itong
laban na magaganap ay ang rematch na hindi gugustuhing mangyari ni Imu. Bakit? Dahil nakalaban na ni Imu dati itong parehong mga individual na to. Ang powers ni Joyboy na nakay Luffy ngayon na Nika form, si Loki na nakapatay sa tinagurian niyang pinakamalakas na God's Knight na si King Harald. Si Loki ay may malakas na Conqueror's Haki, may dugo at lakas ng isang Ancient Giant. Gamit din ito ang isang Legendary Devil Fruit na hindi pa nasasabi sa ngayon kung ano to, pero kita naman natin ang kung anong ibig sabihin ng Legendary Devil Fruit ng Elbap na yan. Isang malaking Black Dragon. Nandyan pa si Luffy na may Drums of Liberation. Hawak niya din ang Legendary din na Devil Fruit na ang form nga ay ang Sun God Nika. At hawak to ng tanging karibal ni Imu noon sa kapangyarihan na si Joyboy. Sa ngayon, ang Conqueror's Haki ni Luffy ay sobrang lakas. Hindi pa tayo sure kung posibleng pumuntay na sa Conquerors ni Shanks to. Pero sa tingin ko, papunta na doon ang lakas ng Conquerors ni Luffy. Itong powers ni Luffy ay maraming ilalakas pa. Dahil nasa base form pa lang ito ng Gear Pip. Pag ganyan ay posible pa na may mga ibang form ang Sun God Nika form ni Luffy. Kaya abangan natin yan. Hindi din dapat magpahuli si Loki dahil hindi basta-basta ang powers nitong si Loki. Dahil yung Black Dragon form niya ay sobrang laki. Sabi-sabi sa mga teori ngayon na itong Black Dragon na si Loki ay sumusunod sa laki ni Sunisha. Akalain nyo yun, sobrang laki ni Loki. Parang isla na yung laki nitong Black Dragon form niya. Hindi lang yan, iba-ibang attribute na nga yung pinakita ni Loki dahil nung dumating na sila sa Sunrealm na iba yung weather condition doon. Biglang nag-snow at kumikidlat nung dumating sila Luffy at Loki sa Sunrealm. Iniiba ni Loki yung kondisyon ng lugar. Kaya niyang magpalabas ng snow at kidlat. Hindi natin alam, baka kaya rin itong bumuga ng apoy. Tapos may kasama pa siyang Ragnir na isa pang malupit na weapon. Kaya para sa akin, pasok si Loki sa mga pinakamalalakas na individual sa mundo. Yung dragon form niya, wala, taob si Kaido. Hindi uubrang lakas ni Kaido kay Loki. Siguro nung kasagsagan ng pagsikat ni Kaido na strongest creature, ay nakakulong pa nun si Loki sa ilalim ng underworld. Nako, kung si Loki naglakbay at nasaksihan ng mga pirata at ng ibang mga tao yung bagsik ni Loki, nako po, parang ordinaryong pirata lang si Kaido sa kanya. Tingin ko din na pag nagsimula ng makaharap ni Imu sila Luffy at Loki, dito niya madadama na napakalaking threat sa kanya nitong dalawa. Parehong walang takot tong dalawa na to, lalo paglaban at sa mga pagsubok. Natandaan nyo din ba na itong si Loki gusto niyang sugurin si Imu at yung Marijowa nung namatay si King Harald? Kaya pala sobrang confident ni Loki dahil may ganyang powers pala na tinatago itong makulit na to. At ayun nga, panigurado na maiisip ni Imu na hindi biro ang kakalabanin nila dahil sa nakita niyang form ni Loki. Sobrang laki, tapos kasama pa nito si Luffy na nasa Nika form na mortal niyang kaaway. Yari talaga si Imu pag nagkataon. Alalahanin natin yung takot ni Imu noon nung pinakawala ni Emmet yung haki ni Joyboy. Paano kung itong si Luffy sa ngayon ay medyo maaabot niya kahit konti lang yung antas ng lakas ng haki ni Joyboy? Nako po, matinding takot at magwawala talaga si Imu. Dagdag ko rin yung sinabi ko kanina na may teorya ako para kay Loki na posibleng maging papel niya sa Final War na magaganap. Tingin ko dito kay Loki, isa siya sa mga magiging susi ni Luffy para sa pagpapalaya sa mundo. Naisip ko to dahil itong si Luffy ay gusto niyang isali si Loki sa Straw Hat Pirates at kung magkakataon na sumali talaga si Loki, ay nako, sobrang OP na ng mga bida natin. Huwag muna natin problemahin kung paano sasakay si Loki sa Sunny dahil malay kasi natin, kayang mag-transform o paliitin ni Loki yung sarili niya. Yun nga, kung makakasali si Loki, ay isa siya sa mga magiging sandalan o makakatulong ni Luffy sa pagpapalaya ng mundo. San nga ba makakalaya? Syempre sa kamay ni Imu at wawasak sa di umanong ginawa niya. Ano nga ba to? May mga teori na yung mga gabundok at malalaking pader o tawagin na nating red line na yan ay nung Void Century mukhang si Imu ang may gawa niyan, pero hindi pa tayo sure. At itong red line ay humaharang sa mga daan o sa dagat. Kaya dahil dyan sa red line na yan ay nalimitahan ng malayang paglalakbay ng mga tao o ibang lahi. Kaya kung makokonek si Loki dito sa red line ay dahil doon sa mural sa Adam Tree o Harley text na nakita nila Frankie. Yung form ni Loki na Black Dragon ay mukhang nandun sa mural at may kinakalaban nga ito na isang malaking kung ano, isang dragon o ahas. Dahil ang Elbap ay parang nakabase sa Norse myth ay sa tingin ng mga nasa Elbap ay itong ahas na malaki ay ang Jormungandr o World Serpent. At yung malaking ahas na nilalabanan ng Black Dragon ay posibleng ang Red Line. May mga teori na sa Final War itong Straw Hat Pirates ay sila nga ay ang wawasak sa mga ilang lugar sa mundo. Katulad na lang nung Whiskey Peak sa Fishman Island at yan ang Red Line na ang Whiskey Peak nga bahagi din nun. Napapansin nyo din ba na yung mga nilalang na sobrang lalaki ay nakaka-close ni Luffy? Katulad na lang yan ni Loki, si Momonosuke na nagiging dragon, si Princess Shirahoshi na Poseidon, yung Kraken, si Laboon at
at itong si Sunisha. Yang mga yan, may purpose yan sa mga magaganap na laban, lalo na sa Final War. At sila ang may mga kakayahan na makasira ng Red Line, makalaya ang mundo sa pagkakabilanggo nito. Ang dagat ay makakakonekta na sa lahat ng dagat. Dito na rin siguro mahahanap ni Sanji yung All Blue na sinasabi niya. Kaya sa mga magdadaang laban o sa Final War ay sobrang importante nitong si Loki, dahil kung mangyayari man nakasali si Loki sa pagwasak sa Red Line, ay nako, mayayari talaga sila Imu, lalo na yung Marijoa dahil nasa taas to nung Red Line. Lahat ng mga Celestial Dragon ay bababa ng kusa at katapusan na ng mga hinayupak na yan. Dapat bang matakot at mabahala si Imu kay Loki at kay Luffy? Para sa akin, oo, dahil pareho silang may mga ability na kayang lumaban kay Imu. Dagdag pa natin na buo ang loob ng mga to at may pagmamahal sa puso, dahil sa tingin ko, isa ang love sa mga susi na panglaban sa Dome Reverse ni Imu. Suportado rin ng mga tao at iba't ibang lahi itong si Luffy, dahil ang hatid ni Luffy ay ang pag-asa, pagmamahal at pagpapalaya sa mga bansa at sa mga taong inaapi ng mga mapagsamantala at kung sinong mapang-abuso. Ito ang mga maa-adapt ni Loki kapag lagi siyang dumikit kay Luffy, o lalo na kapag sumali siya sa Straw Hat Pirates. Sa ngayon ay magtiwala tayo kay Luffy at Loki dahil malakas na kalaban pa rin si Imu. Maraming plano yan. Dapat mag-ingat pa rin talaga sila Luffy dahil hindi birong kalaban si Imu. Huwag nating kalimutan na posible pa rin na madome reverse si Loki at posibleng si Loki na lang ang gamitin niya para talunin ang mga bida natin. Pero alam natin na kung mangyayari yan ay gagawa ng paraan na mapigilan nila Luffy yan, at tiwala lang tayo na kaya ng mga bida natin yan na mapagtagumpayan. Sa mga nasabi ko na teorya o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo? Dapat bang matakot si Imu kay Luffy at Loki? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!